Tinutugis na rin ng mga otoridad ang may pakana sa likod ng kumakalat na umano'y peke at malisyosong video ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro, bagamat isa lang ito sa anyay isip batang stunt, ay dapat pa ring hulihin dahil sa tangka nitong destabilisasyon sa gobyerno. Magbabalita si Edniel Parosa. Nangako ang mga ahensya ng gobyernong may kinalaman sa depensa at seguridad na uhubaran ng maskara ang mga nasa likod ng peke umanong video ni Pangulong Bongbong Marcos na animoy gumagamit ng ilegal na droga. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, makikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa iba pang tanggapan para matukoy ang nasa likod ng tinawag niyang isip batang stunt kasabay ng ikatlong State of the Nation Address ni PBBM. Malinaw umano para sa kalihim na may pagtatangkang i-destabilize o guluhin ng administrasyon dahil sa sunod-sunod na fake news laban sa Commander-in-Chief at sa AFP. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Inatasan naman ni Interior Secretary Benhar Abalos ang Philippine National Police na bumuo ng task force para matukoy ang grupong nasa likod ng pagpapakalat ng video. Babala ng DILG at ng PNP, maaaring makasuhan ng paglabag sa cybercrime law ang matutumbok ng mga salarin. Tawag, yung ano bang tawag dito sa Tagalog? Lambi, no? Earlobe. Tignan nyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita nyo. Bakit ko sinasabi ito, mga kasama? Dahil napakaraming kumalat sa social media ng mga AI, ng mga peke, sari-sari naghahalo sa mga panahon ngayon. Maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inilabas ang video sa gitna ng event ng grupong Maisog sa Los Angeles, California, kasabay ng araw ng ikatlong SONA. Dumalo sa nasabing pagtitipon sa dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at ilang pro-Duterte na mga vlogger. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Nag-uulat, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.